Kakausap natin si Karen Frivaldo, pero ito pong si Karen, quick background lang po sa mga nakatutok. Una po natin itong nakausap noong November 11, 2022. Isa po siya sa mga sumali sa ating What's on Your Mind contest na malaki po ang tinanggap na biyaya galing po sa ating mga Happy Anonymous. And again, yung lagi naming sinasabi sa inyo mga kapatid, hindi natin hawak yan kung magkano yung magiging bigay at tulong nitong mga kapatid po natin na nag-share din ng blessings nila. Ang total na po ng tulong na naiabot para sa pamilya ni Ate Karen Frivaldo ay umabot na nga po sa 245,711 pesos. Siya po ay single mother at may isang anak at na mananahi po noon na kumikita lamang ng 200 pesos per day. Nagtututor din siya sa bata noon at ang pangalan nga po ng nanay niya na nakausap din natin dito sa programa ng makailang beses din po mga kapatid ay si Lola Gurang o si Lola Bernardita Guerjo. Lola niya po ito mga kapatid, si Nanay Gurang. At eto nga mga kapatid, si Ate Karen or si Karen Bernadette Frivaldo po ay naoperahan na ngayong taon, last March 27. Sa Jose Reyes Medical Center. Yes. Kasi nga po, kidney patient siya. Yes. So, nang makausap natin siya, na-share niya po yung kanyang sakit. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan sa kanya, yung pagkakaroon po pa rin ng positibong pananaw sa gitna ng dami ng problema na kanya pong kinakaharap. Yung kanyang premyo ng una, hindi para sa kanya. Yes. At hindi siya nagsasabi na meron pala siyang sakit. Mahaba po ang kwento nitong si Karen at ngayon nga po nasa linya na ba ngayon natin? Kasi po, Pasko pa po namin hinahanap itong si Karen. Ano ba yung kanyang pinakabagong video ngayon? Pwede ba natin munang ipalabas ito, please, Seth? Muna natin. Okay. Pwede ba natin munang ipalabas ito, please? Oo. Itong ating video na latest mula kay Karen bago natin siya kausapin. I hope maganda ang ating linya papunta po sa kanya. Ito ngayon po si Karen na kung saan po ang hanap buhay pa rin, ayun din po, pati yung kanyang ina, ito hong pananahi. Yes. Ito pong kanyang latest video. Ako, Sir Ted, andito na po ako sa tinatahian ni Mama. So, dito na po siya nagtatahi ngayon. Kasi po ako, sa bahay na po ako nananahi. Hello po, Sir Ted. Dito po si Mama. Ayan. Bali dito po kasi sa tahian. Ito po yung tinatahi ngayon nila, Mama. Si Mama po. Ma, ito naman kay Sir Ted. Hello. Yan. Ito po kasi rush po sa kanila to order. Kaya po si Mama dito na nananahi. May kasama rin ibang mga mananahi. Pinapakita niya po yung kung saan nagtatrabaho. Sa ako na po yung sa bahay na nanay. Oo. Salamat po. Ito si Lola. Hindi, wala akong kausap na ikaw. Kausap na anak. Oo, kakausapin ko bukas si Central Video, Ma. Oo, makikita tayo dyan sa TV. Ay, oo, si nanay. Naririnig ang boses ni Manong Ted on the background. Ito yung anak niya na 2 years old lang noon. Muna natin siya makausap. Ngayon po nag-aaral na. Yes, nasa kinder school po yung bata. Maayos din po yung kalagayan ng bata. Ito na program sa school. Very active, Oo, mukhang linggo ng wika ito. Oo. Anyway, sige po, sa atin na pong kausapin ngayon si Karen. Karen, good morning. Hello, Karen. Karen? Sana magandang ating linya para mas maayos ang ating pong closing remarks sa ating program this morning. Parang kumbaga. Graduation, may Hello, closing remarks. Karen. Hello po. Good morning, Karen. Salamat na marami. Ito muna. Good morning po. Salamat din po. Nung ka pa namin hinahanap nung Kapaskuhan, kasi nga gusto ka namin kumustahin, alam mo na kasi nga magpapasko din kasi isa ka sa mga nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga nakapakinig. Sa ngayon, kumusta ka na? Kumusta ng kalusugan mo? Okay na po. Wala na po akong masakit na nararamdaman. Bukod dun sa likod na lang po, syempre po. Kasi part po talaga yun ng narukat po ng anesthesia. Oo. Sa ngayon, wala ka ng tubo, wala ka ng kung ano-ano pang mga kinakabit o iniinom para sa kidney mo o paano? Wala na po. Yun na lang po yung sa likod ko. Tapos na-maintain ko lang po talaga yung gatas ko po. Kasi yun po talaga yung nagpapaboost ng resistensya ko po.
Okay, Gatas, sige, sige. oo. Sige. So itong anak mo, 'di ba itong anak mo meron siyang kondisyon pero kamo ay pinayagan na makapag-enroll sa isang regular na na eskwelahan? Opo. Opo, kasi pinaalam ko po yun dun po sa video niya po. Sinabi po sa amin na, pwede naman po daw siya dun sa regular po, sa center po, sa daycare. Kasi po, Daycare. para po yun yung na-adapt niya po. Oo. Para nga yung kanyang environment sa mga sa mga regular na Regular, mga opo, bata. opo. Okay, that's nice to hear. Sige, so itong si mama mo na baka nung nakausap mo may itang ulo. Hindi po, nabigla po kasi siya kasi po pumunta po agad ako ng tahian. Oo. Anyway, di ba si mama mo mayroong sariling makina sa bahay? Opo. Sin- Bali po, yung nabili po namin na makina po. Dati po kasi yung makina na ginagamit namin is ina-arkila. Tapos ngayon, ang ginawa po namin, binili na po namin yung makina yun para sa amin na po yun. Magsasarili po kami. Oo. Tapos po, ngayon po na magaling na po ako. Dati po kasi si mama sa bahay po siya. Siya po yung nananahe, ako po yung nagsasalansan. Ngayon po kasi na magaling na ako, kaya ko na rin po siya magsalansan, kaya ko na rin po manahe. Tapos, para po magkaroon ng extra income pa ulit si mama, pumasok po siya doon sa tahian po, sa tawid dito lang po sa amin. Kasi po, syempre po, incoming grade 10 na po kasi yung kapatid ko, kaya kailangan na po namin magdoble. Tapos, magdoble kayo para po sa kapatid. Tsaka Okay, nag-aaral na rin po kasi yung anak ko. Sige, magkano kinikita ni mama mo doon sa kanyang pananahi sa labas? Umaabot po din po si mama ng depende po sa rush eh. Kapag ang paggawa po sa kanya is yung kretona, medyo mababa po. Kumikita po siya ng 250. Pero libre na po yung pagkain niya doon. Saka merienda niya, ganun po. Oo. Tapos, kapag yung yung animal skin po na basahan, yung hapon po na pinakita ko po, katulad po nun. Kasi po, order po yun sa mall, maramihan. Mas kumikita po siya ng 300 to 350 a day. Ganun pa rin kababa. 'Di ba? Hindi natin maitatanggi na ngayon ang minimum ay dapat nga diyan sa inyong lalawigan 500 piso na diyan sa Cavite. All right. Sakyawan po kasi sila mama. Kung ilan po matatapos, yun po yung sasahodin nila. Per piraso kumbaga, per piraso, no? Opo. Okay. Opo. Sige. So Karen, diyan sa ikaw ngayon gaano ka kadalas manahe as in araw-araw? Hindi po araw-araw, alternate po. Kasi isasalansan ko po muna yung kunyari ngayon po, nagsalansan po ako. Bukas ko po tatahiin yung mga sinalansan ko po ngayon. Okay. Ganto Karen, ha? Gusto lang, kaya nga, noong ka pa namin gusto makausap, ang tagal mo na contact, sa totoo lang, nag-aalala kami, ha? Ako nag-aalala ako. Sorry po. Nawala po kasi yung cellphone ko po kasi po pina-check up ko si mama po sa bayan. Yung mata niya po kasi parang may tubig daw po siya dun sa mata niya na nakikita. Digestional diabetic po kasi si mama, kaya po pina-check up po agad kasi natakot ako. Tapos nung nag-fill up po ako, nasi-CR po ako. Tapos yun, parang na-blanco na po ako kasi nasikaso ko po si mama. Naiwan ko po yung cellphone ko, yung ID ko po doon sa may parang counter. Hindi ko na po nakita. Kaya po nawalan po talaga ako ng contact. Pasensya na po. Hindi. Kami humihingi ng pasensya kasi ngayon iniistorbo ka namin. Alam mo naman Karen, dahil nga sa isa ka sa mga case studies ng ating programa, kinukumusta namin at nung hindi ka nga sumasagot, nag-aalala kami sa totoo lang, no? Baka kako, anak ko, wag naman sana nga mabuti nga ikay nakakausap namin at maayos na pala ang iyong kalusugan. Ganito lamang Karen, para sa mga nakikinig ngayon sa amin sa radyo, dito ngayon sa hanap buhay mo na ito, no? Ano ang kailangan mo para umunlad pa yung hanap buhay mo na yan? Naintindihan ko kung gaano kahirap yan. Nagkita tayo one time, meron ka din bit-bit, di ba? Ng mga produkto ninyo, no? Oo. Ano ang kailangan nyo para umunlad yung kabuhayan pa ninyo yan sa bahay? Na hindi ka na masyadong nag-aalis? Kasi mas gusto ko po talaga na si mama dito na magkasama kami. Maganda, mas po kasi pag dalawa yung makina, dalawa po kami kikita dito sa bahay. Kikita po talaga kami ng malaki. Tapos
Opo. Malaki po talaga kikitain kapag tag-isa kami ng makina. Ngayon po, lalo po kayo na magaling na po ako. Maraming salamat sa inyo. Nakakatahi na po talaga ako. Tapos yung sa kung papalarin po talaga, iniipon po talaga namin na madagdagan po namin yung puhunan. Okay. Namin. Kasi po, Okay. ngayon nagmamahal din po kasi yung sinulid, nagmamahal po yung langis sa makina at saka yung sa tela po. Okay. Tas yung kuha po sa amin is mababa pa rin. So yun po yung dinidemand talaga namin sa Okay. bumibili. Sige. Pero mahirap din po ipaliwanag sa kanila. Kasi ngayon, alas 10 na, programa na ni Kuya Lord de Vera mo, no? Ayoko nang kunin pa yung mahabang oras sa kanya. Pero ganito Karen, ganito. Kami nagagalak na makaugnayan ka namin. Kung sakali nga ang makakatulong sa inyo, kung si mama mo hindi na aalis, magkasama na kayo at magkaroon ng panibagong makina na demotor na panahe. Meron ka bang ideya kung saan makakabili niya at magkano? Opo, meron po. Ano po, yung recondition po na makina po is around 8 to 10K po. Recondition po, ibig sabihin po, gamit na. pabrika po na nagsara. Oo, sige. Ganito. Si Seth ay tatawag sa iyo ulit, makikipag-ugnayan, aalamin natin kung magkano yung brand new niyan, magkano ang kailangan mo, puhunan, etc. Magkano brand new? Mahal po ang brand niya, sir. Magkano? Nasa 30, dun po sa kaparal po sa may sa may pinakabilihan po ng brand new na i-assemble pa po, 32K po yung huling tingin po namin dati. Kaya po, inano po namin na yung recondition lang po kasi para... Ang problema sa recondition, baka masira ka agad, walang warranty. Ay, Opo. Sige. Mahal po nun, sir, nakakahiya. Sige po. Ganito, hindi pa tayo tapos, Karen, ha? 32,000 lang? Opo. Kahapon nga si Mr. Happy Anonymous, 33,600, isang bagsakan. Anyway, sige, sorry Karen, ha, pero muli kaming tatawag sa iyo kung sakasakali man. Basta relax ka lang dyan. We are so happy to hear from you. Nagagala kami na okay ka na pala. Okay? Sige. Thanks, Karen. Sige. So, mabilis lang na pasalamat sa mga fans mo. Ang dami ngayon dito na buhay ng loob, mga fans mo. Karen, go ahead. Oo. Okay. Hello po sa mga fans ko dyan. Hi! Bale, maraming salamat po sa lahat po talaga ng suporta, lalong-lalo po na po sa dasal. Kay God, maraming salamat po kay Pastor Jeff, sa inyo po, kay Ma'am Seth po, na walang sawang kumukontak sa akin at po talaga na inaano niya po ako, sinasabihan niya po ako na mag-update po monthly. Maraming salamat po, Ma'am Seth. Okay. Ito lang po mapapayo ko po. Sa lahat po talaga ng may pinagdadaanan. Huwag po kayong susuko. Kasi yung pagsuko po, yung pinagdadaanan po natin kasi binibigay lang yan ni Lord kung gaano tayo katatag. Sinusubok niya lang po talaga tayo. Kung iniisip niyo po na kayo na yung may pinakamaraming susuko, ay maraming pinoproblema o pinagdadaanan, huwag niyo po isipin yun kasi andyan po si God para i-guide tayo. Isipin niyo na lang po na meron pang mas tao, mas nangangailangan po kaysa sa atin. Yung pananalangin po talaga kay God, yung pinaka-dapat natin panghawakan. At saka kung susuko po tayo, isuko niyo po lahat kay God. Kasi siya po talaga yung gagawa ng paraan para po talaga masolusyonan lahat ng pinagdadaanan natin. Amen. Lalong-lalo na po kung sa pamilya at saka sa kalusugan. Amen. Panghawakan niyo po talaga yung bawat salita niya. Amen. Patunayan ko na po sa sarili ko. Amen. Kasi nga ikaw nagsabi na dati, handa ka na sa ano man ang mangyayari. Nung panahon, nung una ka dapat operahan na hindi natuloy at dumaan ka sa hirap. Sige, salamat na marami, Karen. Hindi pa tayo tapos. Muli kaming tatawag sa iyo.